Ngunit inaaninag ni Pablo ang mga tao sa resto bar na yon, sa Macapagal Boulevard. Kanina nang ibaba ni Sheila ang cellphone, ay muli niyang tinawagan ng numero. Isang babae ang sumagot sa kanya. Pinagalitan pa nga siya, tinawag na manloloko. When she asked kung nasaan ang mga ito, sinabi nito na nasa isang resto bar sila sa Macapagal Boulevard. Pagkatapos ay binabaan na siya ng telepono. Mabuti na lamang ay may feature ang iPhone kung saan pwedeng matrace ang kinaroroonan ng kausap. When Rico tracked the GPRS, dito sila dinala ng address na nakuha nila. Puno ng pag-aalala si Pablo. Base sa tono ng asawa, lasing ito. And he worry because Sheila is so innocent. Baka may manakit dito, lalo na at lasing ito. Nakita mo? Tanong niya kay Rico, na ngayon ay naka-jogger pants na lang at asul na t-shirt. Binulabog niya ito sa pagpapahinga. Maging siya ay nakaputi lang na t-shirt at tattered maong pants. Wala sir eh. Hinihingal pa ang lalaki. Napasabunot si Pablo sa kanyang ulo. Nasaan ba ang babaeng yun? Sabay na napatingin sila Pablo at Rico sa stage nang marinig nila ang tinig ng babaeng kumakanta ng isang classic rock song. Pamilyar sa kanila ang boses at hindi nga sila nagkamali. Nakita nila sa stage si Sheila. Katabi nito si Nicholas na tila may binubulong sa babae. And if you don't know them, iisipin mo na may relasyon ng dalawa. Nagtiim ang kanyang mga bagang na lumapit sa pinakaunahan ng stage. Si Nicholas ang unang nakakita sa kanya. Natigilan pa nga ito. Ngunit pagkaraan ng ilang saglit, ay ngumisi lamang ito sa kanya. Lumapit pa ito sa kanyang asawa at may ibinulong. Doon pa lang tila nakita siya ni Sheila, na saglit ding nagulat. Ngunit gaya ni Nicholas, tila binaliwala lamang nito ang presensya niya at nagpatuloy sa pagkanta. Lalong nagdagis ang bagang ni Pablo nang sinamahan pa ng sayaw ni Sheila ang pagkanta nito. At kahit naiinis siya sa asawa, ay kita niya ang ganda nito. Kahit pa ang suot naman nito ay maong pants lang at blouse. Bahagyang nakikita ang flat na tiyan ng babae. But Pablo knows that even without showing too much skin, tingin ng lahat ng lalaki sa paligid ay napakaganda ng asawa. Tumingin pa ito sa kanya na parang siya ang kinakausap. Bago pa siya napigilan ni Rico, ay naakyat na niya ang stage at hinila ang asawa. Bitawan mo nga ako, ano ba? Wika ni Sheila. We're going home. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Look at yourself. You're so pathetic. Galit niyang sigaw dito. Lalapit sana si Nicholas. Ngunit binigyan niya ito ng isang nagbabantang tingin. Enough for him to back off. Oo na, pathetic na. Mukha kong kawawa, hindi ba? Bitawan mo na ako. Hayaan mo na ako. No, sasama ka sa akin. Giit niyang sabi rito. Dahil sa komosyon, ay nakatawag na sila ng pansin. Kaya naman umakyat na ang mga bouncer para sawayin sana si Pablo. Ngunit maagap naman na pinigil ang mga iyon ni Rico. Sir, huwag po kayong manggugulo rito. Saka ayaw sumama ng babae. Ang sabi ng isang bouncer na patingin-tingin kay Rico na parang bubunot ng armas. Huwag kayong makialam dito. Sir. Alanganin pa rin ng bouncer. She's my wife. Yun lang, at pinasana niya ang asawa na parang isang sako ng bigas. Nagpupumiglas pa ito, pero tila hindi alintana iyon ni Pablo. Ang mga bouncer ay wala nang nagawa kundi tignan na lang ang dalawang mag-asawa habang palabas sa resto bar. Si Nicholas naman ay pailing-iling na lamang. And now he knows his brother, the invincible Pablo. He is already in love to Sheila. Ibaba mo, sabi ako eh. Kaya ko ang sarili ko. Sigaw pa ni Sheila. Huminga ng malalim si Pablo. Kanina pa kasi ito nagwawala, maski sa loob ng kotse, on their way back home. Kinailangan pa niya itong buhatin paakyat sa kanilang unit dahil ayaw bumaba ng asawa sa loob ng sasakyan. Stop it, Sheila. Look at yourself. You're drunk. Mahinahon pa rin niyang sabi sa asawa. Ngunit imbes na kumalma,
ay tumayo ito mula sa pagkakaupo niya sa couch at lumapit sa kanya. Ano bang pakialam mo sa akin Huwag ka nga magkunwaring concern ka sa akin dahil we both know wala kang pakialam sa akin. Bulyaw nito. Pinagpapalupa siya na pilit naman niyang iniiwasan. Ngunit kahit anong pigil, ay ayaw nitong tumigil sa pag-atake. Nang hindi na matiis ni Pablo ang ginagawa ng asawa, hinawakan niya ang dalawang kamay nito at hinila. Nanlaki naman ang mga mata ni Sheila. Gagantihan ba siya ng lalaki? Anong ginagawa mo Sasaktan mo ko? Sige, saktan mo. Ngunit hindi pa niya natuloy ang kanyang pagsasalita, ay hinila na siya ng asawa. Dinala siya nito sa banyo. Tinangka niyang magpumiglas pero mas malakas ito sa kanya. Itinapat siya ni Pablo sa harap ng shower. Pagkatapos ay binuksan nito ang tubig. Yan, para matauhan ka, Sheila. You're being so childish. Pigil pa rin ang nararamdaman ni Pablo. Ayaw niyang saktan ng babae. Hindi rin niya gusto na sigawan ito to add more pain on his already hurting wife. Kaya naman yun na lang ang naisipan niyang gawin. Nakita niyang unti-unting naupo si Sheila na hindi pa rin umaalis sa tapat ng shower. Nakayuko na ang ulo nito at gumalaw ng bahagya ang mga balikat. Umiiyak ba ito? Sheila, diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Pigil sa kanya ng babae as if reading what he has about to do. Sheila, please try to be reasonable. Reasonable? You should try to be reasonable, Pablo. Nagangat ito ng tingin, and then he confirmed that she is crying. And God, it hurts him even more. Pero bakit ito umiiyak? Was it because binasa niya ito ng tubig? Was it because gusto nitong kasama si Nicholas at inuwi niya ito ng pilit sa bahay? Nagtiim ang kanyang mga bagang nang maalala ang kapatid. The way Nicholas looked at Sheila, he recognized that. Sigurado siya na may gusto ang half-brother niya sa kanyang asawa. Ano bang problema mo? He asked after a while. Ngumisi ang babae habang patuloy pa rin sa pagluha. Anong problema ko? Ang problema ko, ikaw. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Galit na galit ako sa'yo, Pablo. Pwede mo naman akong kausapin Pwede mo naman hingiin ng divorce kahit wala pang 2 years. Hindi yung ganito. Hindi yung mukha kong hibang. Kung gusto mong sumama sa Marlene na yun, Eddie. Marlene is already a matter in the past. Isang nakaraan na gusto ko na sanang kalimutan. A nightmare that haunted me for so many years. Putol ni Pablo sa sasabihin. 5 years ago, magpapakasal na sana kami. She was my first love. I've been with so many relationships. Pero kay Marlene ko lang naramdaman yung sinasabi nilang love. She was beautiful, intelligent, and very successful. Isa siyang newscaster. A popular one for that matter. Si Sheila naman ay mataman lang na nakikinig. Kaya pala parang pamilyar din sa kanya ang babae. Newscaster pala ito. I was so in love that I thought to spend my whole life with her. Marami akong pangarap para sa aming dalawa, Sheila. Kaya naman I was the happiest man nung pumayag siyang pakasalan ako. At that time, buong akala ko'y minahal din niya ako, gaya ng pagmamahal ko sa kanya. Naging masaya kami, sobrang ligaya. At lalo pa kaming naging masaya nang malaman ko na Marlene was 4 weeks pregnant. Wala na yatang makakaputol sa kaligayahan natin. Until a controversy about my father, who was a mayor of our town in Batangas, then surfaced in the entire Philippines. He was accused of plunder. And ang mga negosyo namin, sinabi nila na gateway daw yun ng mga masamang gawain mula sa ibang bansa papasok dito sa bansa. A controversy na halos dumurog sa pamilya ko. Halos mawala sina mama at lola ko. At halos ikawala na lahat ng meron kami. Akala ko yun ang pinakamasakit. Pero ang mas masakit pa pala, yung talikuran ako ng tao na pinagkukuhanan ko ng lakas. Few days after the controversy broke the media, Marlene, she asked to call me off the wedding. Napapikit si Pablo sa hindi mapigilang pagdaloy ng alaala. You want to call off our wedding? Pain came rushing in. He had gone too much these past days.
Sa fiancé na lang siya umaasa ng lakas ng loob. Kagabi ay isinugod ang kanyang lola sa ospital dahil sa nervous breakdown, habang ang kanyang papa naman ay inatake din dahil sa sama ng loob. Nagbuga ng usok ng sigarilyo ang babae na nakatutok pa rin ng pansin sa TV, kung saan pinapalabas ang replay ng paghuli kay Mayor Don Miguel de Leon. Nakapangtulog pa ito nang ilabas sa asyenda nito sa Batangas, a picture of a defeated mayor. Si Pablo naman ay mabilis na tumayo at inagaw sa babae ang sigarilyo. "This is bad for you and our baby." Ngumisi lang na mapakla si Marlene bago nagpatuloy sa pagliligpit ng kanyang mga gamit. She already decided to move out from their love nest. "Marlene, please talk to me, hon. Hindi naman totoo ang binibintang nila sa papa ko." Pinagmasdan siya ng babae. Sa tingin niya ay tumanda si Pablo ng 10 taon kaysa totoo nitong edad na 29. She would want to feel empathy for the boyfriend, pero maging ang kanyang pamilya ay ayaw nang masangkot pa siya sa gulo ng lalaki. Her father want her to break up with him, kahit pa ito ang dati ay botong-boto kay Pablo, at halos ipagtulakan siya na pakasalan ng lalaki. Regardless kung totoo man o hindi, I'm still leaving Pablo. Ipapadala ko ni Papa sa Amerika para makaiwas sa lahat ng intriga na nandito nakalakip ang apelyido mo. And yes, ayoko nang ituloy ang kasal. Carrying your name would be the last thing I want to do. And I'm sure na kahit sinong babae, hindi gugustuhin na dalhin ang apelyido mo. "Please don't leave me, Marlene. Gagawin ko ang lahat, wag mo lang akong iwan." Niyakap ni Pablo mula sa likod ang fiancé. "I hope you understand, Pablo. Ayokong madamay sa isyo ng pamilya mo." Pilit kinalas ng babae ang pagkakayakap niya sa baywang nito, bago mabilis na hinila ang dalawang mamahaling luggage. "Don't do this to me. Aayusin ko to, Marlene. Huwag mo naman akong iwan. I need you now, more than ever." Pagmamakaawa niya sa fiancé, ngunit tila wala itong naririnig na nagpatuloy sa paglalakad palabas ng pinto. "Marlene, wait. How about our child? Our baby needs me. Kailangan niya ng ama." A glimpse of hope fell into his heart, lalo nang tumigil sa paglabas ang babae. Lumingon ito sa kanya. Her eyes were filled with anger. "I'm going to get rid of this thing. This is just 4 weeks old." Mahina nitong sabi. Nanlaki ang ulo ni Pablo sa narinig. "Get rid of this thing? What? The baby isn't just a thing. How can she even contemplate about it?" "What do you mean?" Ayaw niyang pakinggan ang kanyang isip. In his heart, umaasa pa rin siya na mas bibigyan ng halaga ni Marlene ang kanilang pinagsamahan. 3 years isn't a joke. She smirked. "Alam mo na ang ibig kong sabihin. Ayokong magkaroon ng anak na daladala ang pangalan ng pamilya mo, Pablo. Ang totoo, I am doing you a favor. Dahil sigurado ako na pag nalaman ng batang to paglaki niya kung anong klaseng angkan siya nang galing, kamumuyaan ka nito." Sigaw nito bago tuluyan siyang iniwan. Si Pablo naman ay tila nahahapo na napaupo sa gilid ng kanilang kama ni Marlene. Ang sakit ng kanyang nararamdaman, ngunit bakit pakiramdam niya tama ang sinabi ng babae. No one deserves to be carrying his name. Natagpuan na lamang niya na humahagulhol siya sa pag-iyak. Hindi niya alam kung anong mas masakit. Ang iwan ng babaeng sobra niyang minahal, or not to meet, not even see his unborn child. Pakiramdam ng lalaki na wala siya ng paulit-ulit ng gabing yun. Pablo just found himself crying. After all this year, hindi pa rin niya nakakalimutan ang sakit. He already has moved on from Marlene. Matagal na. Pero ang puso niya, habang buhay na dala ang sakit ng pagkawala ng anak nila. Sa ginawa ni Marlene, she made me feel that I don't deserve to have someone carrying my name. That I don't deserve to have a child. Sheila, naging malalim na sugat yon dito. Itinuro ng lalaki ang kanyang sariling puso. Sheila can't help but to cry too. Mas masakit pala na makita na umiiyak ang taong mahalaga para sa'yo. Oo, she realized, Pablo is important for her.
Siguro hindi pa niya alam kung gaano kaimportante. But one thing is for sure. When he is crying like that, she cries even more. Tumayo siya at ini-off ang towel. Kumuha siya ng tuwalya. Ibinalot iyon sa kanyang sarili. Hibang ka! Napaangat ng tingin si Pablo nang marinig na magsalita ang asawa. Kunot ang noo na binalingan niya ito ng tingin. What? He asked. Hibang ka, alam mo ba yun? Hibang ka na sayangin ang buong buhay mo para lang sa isang babae na hindi ka man lang sinamahan nung time na kailangan mo siya. She's selfish at ikaw ay inosente. Perfect combination. All this time, I thought you were strong. I thought you were smart. Pero hindi pala. Kasi, you allow yourself to be a victim of your past. Isang nakaraan na dapat matagal mo nang kinalimutan. Sinaktan ka nung babaeng yun? So be it. Para sabihin ko sa'yo, hindi lang ikaw ang unang lalaki na iniwan at nasaktan. Kaysa umiyak ka nun, dapat pinigilan mo siya. Dapat mas naging matapang ka for your baby. Dapat mas pinaglaban mo siya. Hindi ko huhusgahan ang pagmamahal na meron ka. Dahil alam ko, ramdam ko, how greatly you love her. Nakaraan na yun, pero you still chose to wallow in self-pity. Pablo clenches his jaw. Sheila hit more string, and it hurts. Wala kang alam sa nararamdaman ko, Sheila. Paulit-ulit akong nawala. Maging sa pagtulog ko, naririnig ko ang pag-iyak ng anak ko. At sa tingin mo, masaya ang anak mo na makita kang nagkakaganyan? I'm sure your unborn child would have been a lot happier if he or she sees you move on and let go of the pain. Pablo, let go! Your past should only be your guide, but not a place to live. Look ahead. Look forward. That's how you will be able to release your pain. And when you do that, Pablo, you will be free. Nilampasan niya ang lalaki na parang natitigilan pa rin sa kanyang mga sinabi. Huminto siya sa pinto at muling nilingon ang asawa. Doon muna ako kay Itay. And kung gusto mo ng divorce, I'm willing to sign the papers. Tawagan mo lang ako. Yun lang at iniwan na niya ito. Naiwan naman si Pablo na naguguluhan. Sheila's words are cutting his heart deep. Naging biktima talaga siya masyado ng kanyang nakaraan. When he took over the president and CEO of the company, ginugol niya ang buong oras niya sa pagbawi ng kanilang muntik nang mawalang kayamanan at dignidad. It wasn't an easy road. Doon niya nakilala ang mga totoo at tunay na taong nagmamalasakit sa kanilang pamilya. And sadly, kaunti lang yun. They became the laughingstock in the business industry. Nalalong pinalala na lumabas ang balita na nakipagkala sa kanya si Marlene. Madami ang pinagtawanan siya. Even thought na mas maganda na ang ginawa ng babae kaysa masangkot pa sa apelyido nila. Pero nagsikap siya. He chose to wear a heart of steel. He didn't listen to everyone who doesn't believe in him. And before he knew it, naibangon niya ang kanilang negosyo, maging ang kanilang apelyido. And before his father passed away, he wanted to get back to everyone who inflicted pain in their lives. Pero his father stopped him. Ang sabi ay hayaan na lamang dahil someday, malalaman din ang lahat ng totoo. From then on, he promised to himself not to allow feelings to get into his way. He was set to believe that he would be spending his whole life alone until Sheila came. Unti-unti ay nararamdaman niya na mahalaga para sa kanyang babae. And it's a welcoming feeling. Somehow, muntik na siyang maniwala na pwede pa siyang magmahal ulit. That he is worthy of the love. Pero nang makausap niya si Marlene nung isang gabi, parang gusto na naman niyang pagdudahan ng kanyang sarili. She's in love with you. I can see that. Yun ang sabi sa kanya ng babae. Nakita daw nito silang dalawa habang nagdi-dinner and even heard him laugh so loud. It's none of your business. Matabang niyang sagot sa dating kasintahan. Matama niya itong tinitigan. She's still the beautiful Marlene na kilala niya. But standing face to face with her made him realize na marami na din palang nagbago. That he can no longer feel the normal heartbeat that he was feeling before her. She is now a total stranger for him with some memories. Alam ko, galit ka sa akin.
But believe me, I had my best intention. I just did what I had to do that time. Pero hindi ako pinatulog ng konsensya ko, Pablo. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Kahit malungkot ang tinig nito, ay hindi mo makikita sa mukha nito as she remained her poised. Alin sa dalawa, magaling lang talagang magtago ng nararamdaman o talagang nagpapanggap lang ang babae? Well, you should be. Ikaw ang dahilan ng pagkawala ng anak ko. And I hope na hindi ka patahimikin buong buhay mo. Mapait niyang sabi dito. You really hate me, don't you? Gaya nga ng sabi ko, ginawa ko lang ang alam kong tama. And your wife, alam ba niya ang baho na kalakip ng apelyido mo? You might be successful and already reclaim your place. Pero hindi mo maaalis ang pangit na pagkatao mo. And I'm sure, the moment na malaman niya, she will be running out of your life, Pablo. People like us with a dark past don't deserve people as bright as your son. And who do I deserve? Ako. Dahil ako, I was there. Nakita ko ang pagbagsak mo at kaya kong tanggapin yun. Ginagap ng babae ang kanyang kamay. Napatingin na lamang si Pablo doon. Dati, sa tuwing hahawakan nito ang kanyang kamay, libo-libong kilig ang kanyang nararamdaman. Pero ngayon, he feels nothing. Don't make me laugh, Marlon. Yes, you've seen me fall, but you didn't help me either. Instead, iniwanan mo pa ako. Tumawa siya ng mapakla at hinila pabalik ang kanyang kamay. Naglakad na siya para iwan ang babae. She won't love you. She won't. Hindi ka niya matatanggap. And you're such a fool para isipin that you still deserve such peaceful kind of love. Napahinto si Pablo sa paglalakad at muling hinarap ang dating kasintahan. She doesn't need to love me right away, Marlon. It's enough for me that I have Sheila in my life. She is my lifeline. She's my sunshine. And my world became a whole lot better when she walked into my life. She brings back the sun to my dull world. Sa mundo na ikaw ang nagpadilim. But I can see the light now, and I'm willing to take a chance again. Yun lang, at muli na niyang tinalikuran ng dating kasintahan. Pagkatapos noon ay natakot siya. Natakot na baka iwan nga siya ni Sheila. Natakot siya na baka katulad ng kanyang anak, hindi niya ito maprotektahan. Natakot siya na baka hindi siya karapat-dapat sa babae. She's innocent. Makakaya ba niya na masira ang maliwanag nitong mundo nang dahil lang sa kanya? He will just bring 1,000 years of total eclipse to her bright world. Pero higit sa lahat, natatakot siya para sa nararamdaman niya sa babae. Natatakot siyang aminin na unti-unti, he is liking the idea that finally, he is once again in love. Kaya naman sinubukan niyang lumayo. He tried his best to remind himself na contract marriage lang ang lahat, na after 2 years, iiwan din siya ng babae. But when Sheila left without any words, sobra siyang nag-alala. He almost even hurt Rico nang umuwi ito na hindi kasama ang asawa at nang tumawag ito sa kanya, nalasing at nasasaktan ng tinig. He just knew, na mas gugustuhin na niyang siyang masaktan kaysa ang asawa. He is willing to risk being hurt than see his wife walk away. Tuluyan na kaya na magkahiwalay ang mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.